Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. So sila-sila namin ang aming respeto sa mga kapatid, to our valiant comrades in the Moro Islamic Liberation Front, to our families, supporters, and sympathizers, to all who are listening and watching us today. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itong greetings of peace and salutations as Muslim. Pagka sinabi natin na Assalamu alaikum, it holds a deep spiritual and moral significance because in Islam, the predominant feature of our faith and practice of peace is peace within and peace without. When we internalize these greetings of peace, every time we say, we realize that peace is so much a part of our being Muslims. It is also for this elusive peace and the right to self-determination that the Moro Islamic Liberation Front has continuously struggled, and hopefully not in vain, inshallah. So, itong struggle natin, nakikita ninyo na it is gradually shaping, gradually na nakikita natin na ang mga benefit na na-achieve natin dahil sa ating pag-struggle. Noon, alam niyo na ang tawag sa atin is rebellion. Pagka-rebellion ay kinatatakutan ka ng mga tao, ayaw kanila doon sa barangay, sabi nila, huwag dito, kay madamay kami sa inyo. So, we tried our best to struggle kung paano natin ma-achieve ang ating status na hindi tayo hindi tayo mga bandido o anuman, but we are freedom fighters. Ang ating ipinaglalaban ay ang karapatan natin, karapatan ng ating mga karapatan natin sa ating relihiyon, karapatan natin sa ating pamumuhay, karapatan natin sa ating pan. So, when we internalize the greeting of peace, every time we say, we realize that peace is so much a part of our being Muslims. It is also for the elusive peace and the right to self-determination that the Moro Islamic Liberation Front has continuously struggled, and hopefully not in vain. Our theme today in our gathering is transforming the MILF into social movement
the most viable option in a democratic struggle. Ang ibig sabihin nito, ngayon after we have reached, meron na tayong kasunduan sa gobyerno. Nandito na tayo sa gobyerno, kasama na tayo sa gobyerno. So, ang MILF ay hindi na magiging rebelde, hindi na magiging kalaban ng gobyerno, kundi magiging kasangkapan ng gobyerno sa pagpapaunlad ng ating bayan at pagpapaunlad nating lahat. Kaya nga, ginagawa natin itong social movement. Ibig sabihin ng social movement ay organization na ang kanyang aim o ang kanyang adhikain ay matulungan ang Bangsamoro people, matulungan ang Bangsamoro society. Ibig sabihin, hindi na tayo magiging kalaban ng gobyerno, kundi kakampi tayo ng gobyerno, kasama tayo sa gobyerno para ma-lift ang ating katayuan ng mga Bangsamoro. Dumaan tayo sa hirap, kalbaryo at sakripisyo. Ang Moro Islamic Liberation Front, alam natin na unang na-establish ay yung Moro National Liberation Front. Itong Moro National Liberation Front hanggang ngayon kasama pa rin natin. Pero ang nangyari, nagkaroon ng dalawang organization, yung Moro Islamic Liberation Front at ang Moro National Liberation Front. Ang ating pakikibaka upang makamit ang kapayapaan at mabawi ang mga kasamahan ang napilitang magtago, magpalit ng pangalan at magbuwis ng buhay para sa mga prinsipyong naging pundasyon ng ating organisasyon. Subalit, ito'y nagbunga ngayon at lahat ng ito ay matagumpay na pagkakabuo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong 2014. Maraming agreement. Mayroon Tripoli Peace Agreement of 1976 na nagpirmahan ng MNLF at ng gobyerno ng Pilipinas. Sinubukan itong i-implement, pero na-implement na rin, pero hindi nagtagal yung pag-implement. So, nagkaroon tayo ng continuing negotiation with the government. So, nagkaroon tayo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ito'y pinirmahan noong 2014, kung hindi ako nagkakamali. So, itong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ito yung nagtatag ngayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ngayon ang bunga ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Nagkaroon ang Congress ng Pilipinas ay nagpasa ng law, yung Bangsamoro Organic Law. So yun ang kwan. So ngayon, kailangan na pangalagaan natin kung ano itong nakuha natin. Alam ko na marami pa rin na
ang nakikita ay hindi pa ito sapat. Pero ang importante ay nandyan na. Mayroon na tayong gobyerno na matatawag. Dahil tayo na ang gobyerno, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay tayo ang humahawak at ito ang nagiging gobyerno natin dito sa region. So alam natin na marami pa rin ang mga challenges. Pero itong mga challenges, pag pinagtulong-tulungan natin, inshallah, ma-solve natin ito. Alam niyo na isang pinakabago na challenges na naharapin natin ngayon ay yung latest na decision ng Supreme Court na ang Sulu ay hindi na bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Lahat tayo ay nalungkot dahil itong mga kapatid natin sa Sulu, kasama natin na nagsakripisyo, kasama natin na nakipaglaban para magkaroon tayo ng gobyerno na ang resulta ay itong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So inshallah, tutulungan natin ang ating mga kapatid sa Sulu para mabigyan ng justice. Kung kaya natin na may babalik sila sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, we will try our best, inshallah. So sa mga kapatid namin na nandyan sa Sulu, alam namin na marami sa inyo ang nalungkot. Karamihan sa inyo nalungkot dahil doon sa desisyon ng Supreme Court. Now, ang nangyari kasi dito ay yung Supreme Court ay pinalabas niya yung petition, decision sa petition ng taga-Sulu headed by the governor himself na dahil hindi nanalo ang yes sa Sulu noong plebisito ay yun ang naging dahilan nila kung bakit Sulu ay ihiniwalay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Pero marami ang nagsisimpatize ngayon. At yun nga, inshallah, with the help of Allah, we will pray to Allah na ang Sulu ay mabalik pa rin sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Okay. Alhamdulillah, noong 2019, ipinagkatiwala sa atin ang MILF-led transition ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito yung official na tayo ay na-appointed sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao yung 2019 after the passage of the BOL. So, nagbigay ito ng malaking oportunidad na patunayan ang sincere objective ng MILF na baguhin ang sistema ng pamamahala sa gobyerno. Kasabay nito ay kinailangan
mag-adjust ng MILF na maging isang social movement at tuluyang lumahok sa political exercise sa bansang Pilipinas. So ngayon, ang challenge natin, dahil nandyan na tayo sa gobyerno, paano natin ma-improve ang gobyerno? Paano natin magawa yung gobyerno na talagang magserbisyo sa Bangsamoro people? Kung titingnan ninyo, medyo malaki na rin ang ating nagawa. Isa sa significant achievement ng BARM ay itong pagbaba ng poverty incidence. Ito'y statistics ng national government. Bumaba yung poverty incidence dito sa atin from 53% to 23%. Malayo masyado ang binaba. Noon, ang ating region ay ang pinaka-pobreng region. Pinakamataas ang poverty incidence. Pero ngayon, hindi na tayo ang poverty, mataas ang poverty incidence. Kasama na tayo sa mga region na nagpo-progress. So, inshallah, lahat ng ito ay dahil sa pagsisikap natin lahat. So, part of our transformation into social movement is the acknowledgement of the immense responsibilities we have to bear as we, the MILF, strive to carry the torch of the Bangsamoro people. We must responsibly mobilize support from our constituents to strengthen the political legitimacy of the MILF in the upcoming elections. This requires unity, solidarity, vigilance, and a strong sense of discipline to toe the line to once again, inshallah, claim victory for the Bangsamoro people. So ito ang malaking challenge natin na darating sa 2025. Sasali na tayo sa election. Ang UBGP, United Bangsamoro Justice Party, siyang opisyal na party ng BARM, ay sasali na sa election. Maglagay tayo ng kandidato na magiging membro ng parliament. Maglagay din tayo ng mga kandidato sa mga local government, tulad ng mga governor, mayor, at saka yung iba pang nasa elected position sa local government. So, ito'y isang malaking pagsubok. Dahil once na itong election sa 2025 ay hindi tayo manalo, ang mangyayari ay ibang political party ang mag-assume sa gobyerno ng Bangsamoro. So yan ang isa sa challenge natin, dahil ang tingin natin pagka ang nanalo at naka-assume ng leadership ng BARM ay yung mga dati rin na mga politician, ay babalik tayo sa dating situation. Babalik tayo sa dating situation. So, yan ngayon ang kailangan pagtulungan natin.
na this coming election mananatili pa rin sa kamay ng Bangsamoro ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kailangan natin na makakuha ng majority member doon sa parliament. Ang parliament ay 80 ang parliament. Although, hindi natin alam ngayon kasi kung hindi makabalik ang Sulu, ibig sabihin, babawasan yung 80. Kasi, so, 80 ang membro ng parliament at kailangan natin makakuha ng at least more than half. Tayo ang majority. Sa ngayon, ang kwan natin is mayroon tayong 42 members ng parliament at 38 na nominated by the government. So kaya majority tayo ngayon. Now, pagka hindi tayo manalo, ibig sabihin mayroong isang political party na mas majority ang makukuha sa membro ng parliament, sila ang magpatayo ng gobyerno. So, kailangan magkaisa tayo. Kailangan na ilaban natin kasi itong BARM ay inilaban natin for more than 20 years. Na bago natin ito nakuha. So we need to strengthen. Kailangan natin magtulong-tulungan para ma-ensure na hindi mawawala sa kamay ng mga mujahidin itong BARM kasi ito ay bunga ng malaking sakripisyo. What the comprehensive agreement on the Bangsamoro offered was a fresh start, a new beginning to correct the wrong of the past. The CAB give us favorable political conditions, an opportunity to deepen democracy through possible constitutional reforms, frameworks for national transitional justice, and really ay na-improve. Ang opportunity ay ganun din. So yung nagkaroon tayo ng transitional justice and human rights, access to justice and peace. So lahat ng ito ay nakuha na natin. So kailangan ipaglaban natin na hindi natin ito mabitiwan, inshallah. Inshallah. Alhamdulillah, sa araw na ito, muli tayong nagtipon. Hindi ko na matandaan kung pang ilan na ito na pagtipon-tipon. Pero actually nakikita natin na every time na magtitipon tayo ay may mga resulta na nangyayari. At saka every time na may pagtitipon tayo ay nag-i-increase ang mga taong dumadalo. So sa araw na ito, pagtulungan natin intindihin kung bakit kailangan ipagpatuloy ang laban para sa Bangsamoro. Sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala at para sa kinabukasan ng mga sumusunod na henerasyon sa ating rehiyon. So, kailangan na hanggang ngayon ay ready pa rin tayo sa hard struggle. Although, gaya na nasabi kanina, na-explain na magkuha na tayo,
mag-transform na tayo into a social movement. Pero yung struggle pa rin natin ay nandiyan pa rin. Nandiyan pa rin yung struggle. So, maraming beses na sinabi namin na the hardest struggle is against ourselves. If we allow ourselves to be divided, then we will never be successful. I'm confident that this transformation of the MILF into a social movement will ultimately unite us all, inshallah. Nakikita natin ngayon na mayroong mga grupo na gusto tayong i-divide. Karoon ng so, kailangan natin na ma-ensure na we are all united. We are all united. Let us protect each other. Let us fight for each other. Let us defend each other. Let this legitimate social and political struggle strengthen our collective identity as the Moro Islamic Liberation Front, an organization that has turned into a social movement that favors peace and democracy because it is the best and the only option. So yan ang ating kailangang gawin. So, ang mangyayari ngayon, we will strengthen our civilian organization. I-organize natin ng mga barangay, i-organize natin ng mga municipality, and then, itong political party natin, kailangan natin may strengthen. Alam nyo, maraming ito sa election, hindi lamang ang ating binabantayan ay hindi natin itong incoming challenge. This is the biggest challenge we will be facing aside from yung pagkaroon ng giyera. Ito na ngayon ang giyera natin ay itong susunod na election dito sa BARM. Kailangan natin na magsakripisyo, kailangan natin na magtrabaho para manatili pa rin ang hawak ng mujahidin. Lalo na sa atin, sa MILF, at yung mga kasamahan natin na nandiyan pa rin yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, handa ba kayong lumaban sa election na ito? Inshallah. So, handa kayo na ipagtanggol ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao? So, yun, kailangan matutano. Inshallah.